mas common ang arrhythmia or heart issues, even hypertension sa mga paggamit ng mga bawal na gamot. Doc, pag-uusapan po natin itong ang sakit na nararamdaman nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kamakailan, isinugod siya sa ospital dahil nakaramdam po siya ng discomfort. Ang saningan nitong tinatawag na diverticulitis. Yan. Ano ho ba itong diverticulitis, Doc, sa simpleng paliwanag po? Well, ang diverticulitis, kung makita nyo may tis sa ending, ibig sabihin infection yun. Katulad po ng tonsillitis, o diverticulitis is another infection. Pero saan ito? Diyan po yan sa large intestine. So bakit nagkakaroon ng ganyan? Nagsisimula kasi yan as parang outpouching nung ating malaking bituka o yung colon. Dahil possible na kulang sa fiber ang kinakain, kulang sa ehersisyo, medyo tumatanda na din, and then pwedeng constipated din. So ang ending nun, tumataas yung pressure doon sa large intestine, kaya nagkakaroon ng paglalabas ng bulsa or outpouching doon sa large intestine. Ngayon, pag merong infection doon sa pouches na yun, parang mga bulsa na yun, yun na yung tinatawag nating diverticulitis. Kung wala pang infection, ang tawag doon ay diverticulosis. Kung may infection na ay diverticulitis. So more on infection po siya ng malaking bituka. Opo, binanggit po ng Pangulo, nabanggit ngayon kanina dahil sa pagtanda, no? Bukod dyan, ay karaniwan daw po sa mga taong may stress, o stress po, Doc, paano ho yung nakaka-apekto? Yes, kasi po ang pag sinabi nating stress, general na po yon sa well-being. Hindi lang po bituka ang tatamaan, pati ating pag-iisip, pati puso, pati blood pressure, matatamaan na din po yon. So, hindi medyo parang humihina na po yung ating katawan pag tayo po ay parating stress. So, kasali na din siyempre doon yung bituka. But stress hindi po ay specific lang po sa bituka. Pero nakakatulong po siya sa ganito na pwedeng mas mangyari po ang mga ganitong kondisyon dahil sa stress. Opo. Namamana ho ba itong diverticulitis o mas malaki pa rin yung papel ng lifestyle at yung pagkain, Doc? Regarding sa diverticulitis, dahil nga ito ay sa inasabi nating infection, hindi talaga siya totally namamana. It's more on na nahulog po talaga ito sa lifestyle, sa ating mga eating habits, sa lack of exercise. Yes, katulad na din po ang stress. But basically, pag tumatanda po ang isang tao, mas prone po ito. So, ibig sabihin, marami pong tao ang merong diverticulosis. Kung na-infect siya, magiging diverticulitis. So, basically, nasa lifestyle po. Opo. Anong particular, Doc, na pagkain na madalas o dietary habits po, yung madalas na nagtitrigger na magkaroon po ang isang tao ng ganito pong sakit? Kabaliktaran po ng mga fiber kasi siyempre pag sinabi natin mga high fiber, gulay, prutas, yan po yung mga high fiber natin. Yung mga meat, pag masyadong madami sa meat, pork or beef, mas prone po lalo na pag nagkakaedad. Kaya advisable talaga pag nagkakaedad, less po tayo sa mga meats, no? At mas maganda po na high fiber diet. Yung mga karaniwang sintomas naman, Doc, na dapat bantayan ng publiko para nga ay masabing kapag posibleng nagkakasakit ng tiyan ba, ano ba yung mga possible sintomas, palatandaan po ng ating mga kababayan na makakaranas po ng ganito, same thing na nangyari po sa Pangulo? Yung unang sinabi ko, may tinatawag tayong diverticulosis, yung outpouching pa lang, o yung parang paggawa ng bulsa dahil nga sa mga sinabi natin kanina, wala pang nararamdaman ang tao doon. Pagka ito ay infected, yung mga bulsa na yon, tinatawag ng diverticulitis, common po ang lagnatin, mag-chills, pwedeng nasusuka or sumusuka talaga, at yung karamihan na sakit ng tiyan ay nasa left side. In comparison po sa appendicitis ay nasa right side, ito po ay nasa left side. So, but hindi talaga specific lang, no? Kasi pwede pa rin other parts ng tiyan. Basta basically, it's a combination of fever, nasusuka, at masakit ang tiyan.
Pag persistent po yung sakit ng tiyan, actually any part ng tiyan ay kailangan talagang magpa-check up. Although mas common yung alam nating appendicitis na sa lower right side. Yun kasi inoperahan talaga ang appendicitis. Mas concerned tayo sa lower right side ng tiyan. But kung other parts ng tiyan ay masakit at persistent po, no? Kahit hindi sa right side, pwedeng sa left side, kailangan talaga magpakonsulta na kaagad dahil marami pong piyesa ang ating tiyan, hindi lang po bituka, may atay pa, may pancreas pa. So yung persistent po, kailangan po talagang dalhin sa doktor para po ay ma-assess kaagad. Well, pag pinabayaan mo yung diverticulitis dahil sinabi ko ito ay isang infection, may nana yan. Pag pinabayaan yan, tinitiis lang or ininuman lang ng mga pain relievers, pwedeng lumala yung nana. Alam nyo naman tong nana, bumubutas ito. So pwedeng mabutas ang bituka. Pag nabutas ang bituka, lalabas siyempre ang dumi, pasensya sa nakikinig. Delikado po yon, no? Pwede po tayong mamatay dahil sa infection. Kailangan kaagad ng immediate operation kapag ganito. Pero kung sa simula pa lang po, antibiotics ay talagang nakakatulong. Ang doktor na po ang magde-decide kung oral antibiotics or dapat ba siyang i-admit at sa dextrose idadaan ang antibiotics. So, pwedeng delikado pero pwedeng agapan basta maaga po. Opo, papaano yung sa kaso naman po ng Pangulo, sumailalim siya lamang sa medical observation? Gaano ho ba o ano po ba yung ipinahihiwatig nito tungkol sa severity ng kanyang kondisyon? Well, hindi pa ako talaga 100% sure na yun na po talaga ang case kasi nga wala namang lagnat na na-mention at nagtrabaho naman kagad ang presidente. So actually pagka diverticulitis kailangan din ng marami pang test at karamihan po ay kailangan mo ng gamutin. So in a sense, it could be preventive lang ng diverticulitis. Baka mild pa lang yon kasi nga nakauwi ka agad. No? Kasi basic nga, lalo na pag senior citizen at may naramdaman at inadmit sa gabi, karamihan ay hindi ka agad napapauwi dahil tinetest pa po. So in a sense po, kung diverticulitis only, mahulog pa lang siya sa mild and it could be oral medication lang po yung binigay. Well, ang hindi ko pa na-mention, kunwari naninigarilyo, yan, mas prone po. And obesity, pagka hindi natin control yung ating timbang, pwede pong mas prone po tayo. And then yung hindi regular na pagdumi, yung gusto nating pinipigilan, no? So bawal yon. So kailangan regular ang pagdumi. Kaya advice yung high fiber dahil mas lumalabas ng smooth, no? Kasali na din doon yung walking, exercise dahil mas lumalabas ng smooth yung ating dumi in comparison lang po sa sedentary lifestyle na pahiga-higa pa upo-upo whole day, hindi po healthy sa katawan yon. And then, balik tayo doon sa diet na avoid tayo ng too much meat, no? Hindi po advisable na too much meat. Pwedeng may meat pero wag po too much. And i-balance po natin sa fruits and vegetables. Ano naman yung common? Same din po ba? Sa lifestyle din po ba? At saka yung paggamit din ba ng ipinagbabawal na gamot, maaaring mag-trigger din po dyan, Doc? Yes, mas common ang arrhythmia or heart issues, even hypertension sa mga paggamit ng mga bawal na gamot. Lalo na kung naapektuhan na din ang pagtulog, no? Kasi mas weak na po ang katawan kapag ganon. So yes, mas common ang arrhythmia, heart issues regarding paggamit ng pagbabawal ng gamot in comparison po sa mga diverticulitis. Opo.